going to spend an hour sa isang abandonadong mining dito sa Norte, ang Abando North Davao Mining Corporation. Uy, gogi, ano yun, pre? Taong 1981 na simulang itinayo ang building na ito at naabandonado ito since 1992. Ito ang isa sa mga pinakamahabang minero dito sa Mindanao, ngunit kalaunan ay isinara ito dahil sa mababang presyo ng metal, na masamang kondisyon sa ekonomiya at mga problema sa panloob ng pamamahala, na hanggang ngayon ay hawak pa rin ito ng gobyerno at nanatili pa rin itong nakatayo dito. And the most creepy part is binalo talaga siya ng misteryo at sabi sa kwento, mayroon dang isang nagpaparamdam sa bawat sulok ng building na ito, especially sa basement area nila. Kaya we're going to investigate and explore this abandoned mining dito sa Norte. Huwag na pre. Nandito kami ngayon sa isang abandonadong The Old Mining of Davao de Oro, na ito ang isa sa mga pinakaunang mining na itinayo dito sa lugar na to. Bago kami pumasok, nagdasal muna kami ng kasama ko para bilang gabay at Lord, kani nga successful nga pagbuhat ang Lord, positive kay me. Wala may negative diri nga side, Lord. In Jesus name, amen. Amen. Pagpasok mo pa lang sa unang pintuan, makikita mo na agad yung mga lumang papel. So siguro guys, itong nakikita namin dito ng mga dokumento, I think mga pagmamay-ari ito ng mga Di yung mga trabahante dito kasi may nakalagay na payroll. ayaw nga no? Payroll. Cabinet na may nakasulat na year 1981. Itong mga design na to, it's mga old model talaga ng mga disenyo na ginawa talaga nila dito sa building na to. At isang boteng sobrang luma na. So meron kami nakita dito na 1992 or 1991 na mga old na bote. Mga bote ng soft drinks. Yan. Ebidensya. Kaya after naman masilip ang lahat dito, umakyat na kami at sa pag-akyat namin, dito mo na makikita ang sobrang lawak na area. What the? Grabe yung laki. So guys, kung titignan natin dito, so sobrang laki at sobrang lawak talaga. Na halos lahat ng konsepto nito ay wasak na, especially sa mga office room nila. And I know lahat ng mga kwadidor dito guys, na it's mga room talaga to, na mga opisina na giba na talaga siya. Kagaya sa nakita namin dito na isang office room na parang messaging area nila. Nakita sa kasama ko na lagayan siya ng mga division, di ba pre? Telepono. Telephone, di ba? Mga radio. Mga pang-contact sa labas ng like city. Kasi way back in 1981 o mahigit pa, wala pa talagang automatic na aparato na ginagamit, kaya halos lahat dati ay mano-mano talaga. So yun yung ginagamit talaga nila guys, na telepono na, manual yun pre, di ba? Manual Oh, yun. manual Pero lang. di ikot siya. Oo, may ikot siya. At bandang dulo naman ito ay makikita natin yung isang abandonadong area na halos lahat ng ibang dokumento ay dito nilalagay. Meron kaming nakita namang isang opisina na halos lahat ay nakaambak talaga, lahat ng mga papeles at dokumento dito talaga nakalagay. Na may katabi ng isang banyo o CR na pagpasok mo pa lang sobrang bigat na. Grabe ang bigat dito pre. At ilang minuto lang ang nakalipas, eto yung nangyari. Pre, di ba meron tayong app? Huwag na pre, ha? Huwag na pre. Di pre. Isang energy na ramdam mo talaga na parang may isang taong nakatingin, kaya wala akong inisip kundi gamitin yung isang ghost app na kayang matrack at mahagip yung isang energy. Pwera na lang kung active yung isang third eye. So, ito guys, meron akong app, yung Ghost Tube SLS, week ko yan. Kaya sa pagtutok namin dito, eto yung nahagip namin. Isang hugis tao na tila tumitingin at sumisilip talaga na galing mismo sa itaas. Sige lang, respetuhin lang talaga natin. At least nandito talaga sila eh. Kaya bilang respeto na lang sa lugar na ito, hindi na namin ito ginambala at dumiretso na kami sa mga abandonadong CR. So guys, nandito kami ngayon sa isang banyo or CR na ginagamit talaga nila dito. Nandito natin makikita at matutuklasan ang isang lumang wooden cage ng mga bote. Ay guys, maliban sa nakita na talaga namin dito, meron nakita yung kasama ko na si Rhodes na yun nga, di ba? Instead of plastic, so ginamit nilang case ng mga soft drinks is kahoy talaga siya. At sa paglabas namin dito, makikita agad natin yung isang pintuan na halos lahat ng mga tao bumibisita daw dito ay di talaga kayang buksan. So guys, meron kami nakita dito na pintuan na medyo creepy yung dating.
and gustuhin man namin buksan to, but we will respect na lang siguro kung anong klaseng nandito talaga. At sabi sa kwento, dito daw yung isang babae nagpaparamdam at nagpapakita tuwing 10 oras ng gabi, kaya hindi na kami nagtagal dito at dumiretso na kami sa basement area. So guys, sa area pa lang dito, sobrang dami na talagang nakaambak ng mga papel, and I think this place is ambakan talaga siya ng mga dokumento na dito nila lahat nilalagay. Yung bawat documents or other papers na ginagamit talaga nila dito sa area na to. So far, halos lahat ng nakita namin dito sa baba ay puro talaga mga abandonadong dokumento. Hindi lang dokumento, meron din mga iba't ibang imahe na nakakalat sa sahig. So, itong area na to guys, so I think lahat ng mga dokumento at mga papeles na pinaprocess nila about the mining, it's dito talaga nila nilalagay lahat. And I think this place is, hindi lang siya front desk, kundi dito talaga kayo nag-i-inquire. Ano yung mga dapat i-inquire ng mga documents or itatanong ng mga iba't ibang uri ng mga dokumento na galing dito mismo sa mining na to. Maliban dyan, meron ding isang kwarto na kung papasukin natin ito para ka talagang nasa library, at pagpasok namin, eto yung bumungat. Isang mukhang sumilip sa bandang gilid ng pader na parang babae yung mukha. Saklap lang, hindi ko natutok yung camera, but I'm sure isang babae talaga yung sumilip. Legit? Oo, pre. Pero ewan ko lang, nahagip pa rin ng camera. Kaya dumiretso na kami sa huling parte ng building na ito, at dito natin makikita ang isang mapa sa lugar na ito. So guys, meron din kami nakita dito na bunkhouse area, which is yung mapa nila na halos lahat dito. May mga location talaga. Habang tinitingnan namin yung isang mapa at mga bagay-bagay sa lugar na ito, may narinig kaming isang tahol ng aso na galing mismo sa taas, na kung saan may nagpaparamdam na papunta mismo sa daanan ng basement. Ayan, tahol ng aso. Ayan, tumatahol yung aso. Tayo lang naman nandito. Oo. Ayan. Kaya hindi na kami nagtagal dito at umabas na kami bilang respeto, kasi parang pinapalabas na talaga kami sa lugar na ito. Kaya we will respect what happened about the history in this place. Success. Thank you. Guys, I think this is the last. See you in the next episode guys. Maraming salamat talaga. Gustuhin man talaga ng overnight dito, but respeto na lang sa sinasabi nila. Baka hindi natin alam kung ano pa pwedeng mangyari sa amin dito. Kaya guys, salamat. Thank you and see you in the next episode. Subscribe for sub na rin. 100k. Takwan na.